Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo kakatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo upang pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito. At ang ating pong mabuting balita ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, talata 27 hanggang 38. Ang mga salita ni Jesus sa ating mabuting balita ay isang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Sa mundo ngayon, karaniwan na ang kultura ng paghiganti, puot at pagtanggi sa mga taong hindi natin kasundo. Ngunit malinaw po ang mensahe ni Kristo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ano-ano po ba ang dapat natin gawin para makasunod sa mga kautosang ito ng ating Panginoon? Unang-una, pag-ibig na lampas sa karaniwan. Kadalasan po, madali tayong magmahal sa mga taong mabuti sa atin. Ngunit paano kung ang hinihingi ng Diyos ay mahalin ang ating kaaway? Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang pakiramdam kundi isang desisyon at kilos ng kabutihan kahit sa mga taong nagkasala sa atin. Pangalawa po, pagtugon ng kabutihan sa kasamaan. Kapag may gumawa ng masama sa atin, natural ang gustong gumanti. Ngunit hinahamon tayo ni Jesus na gawing kabutihan ang ating sagot. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tulad ng ating Ama sa Langit, na nagpapala kahit sa masasama at hindi marunong magpasalamat. Pangtatlo po, pagpapatawad at pagtitimpi. Maraming beses tayong nasasaktan sa salita o gawa ng iba. Ngunit sa halip na magtanim ng galit,
tinatawag tayong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa mali, kundi isang pagpapalaya sa ating puso upang hindi ito mapuno ng sama ng loob. Pang-apat po, pagiging mapagbigay at mapagpala. Hinihikayat tayo ni Jesus na magbigay ng bukas palad, hindi dahil sa inaasahang kapalit, kundi dahil ito ang tamang gawin. Ang Diyos ang mismong magbabalik sa atin ng pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Ang hamon po sa ating buhay. Mahirap ang itinuro ni Jesus, ngunit hindi ito imposible. Sa tulong ng Espiritu Santo, matututo tayong magmahal ng walang hinihintay na kapalit, magpatawad ng walang kondisyon, at magbigay ng may buong puso. Sa ganitong paraan, tunay tayong magiging anak ng Diyos. Meron po tayong tanong para sa ating sarili. Meron ba akong kaaway na kailangan kong mahalin at ipagdasal? Sigurado po meron tayo nun. Ang pangalawa, mayroon ba akong hinanakit na kailangan kong palayain sa pamamagitan ng pagpapatawad? Sigurado rin po ako na meron tayo nun, kaya kailangan palayain na natin. Ang pangatlo, paano ko maaaring ipakita ang pagiging bukas palad sa iba ngayong linggong ito? Umpisahan na po natin ngayong linggong ito at makikita natin ang pagkakaiba. Manalangin po tayo. Panginoon, turuan mo akong magmahal ng tulad mo, kahit sa mga taong mahirap mahalin. Bigyan mo ako ng pusong mapagpatawad at kamay na laging handang tumulong. Huwag mo akong hayaang maging mapanghusga, kundi maging daluyan ng iyong awa at biyaya. Amen.